Sinupresa po ni Grandmaster Wesley So, ito pong si Grandmaster Anish Giri sa round number 7 ng Grand Chess Tour Super Classic Romania 2026. Pero ang matindi, si Wesley ang nasupresa. Kasi biglang ang bilis tumira. Yun nga lang, may ginawa pa rin kakaiba si Wesley. Ano po yun? Ito po ang nangyari sa kanilang bakbakan. Puti po si Anish Giri, tumira po siya ng E4. Sinagot po yan ni Wesley ng E5. Nag-knight to F3, knight to C6, and then nag-bishop to B5. Si Wesley So po, maraming larong ganito. At ang kadalasan tinitira niya dyan is knight to F6. Ito po yung Berlin defense na kung saan sa torneyong ito po yung pangatlong beses na nagamit ito ni Wesley. Nalaro po ni Wesley ito kay Van Poris nung round number 2 na kung saan ang tinira ni Van Poris nag-castling. Ayan po, nauwi po yan sa tabla. Sa laro pong yan, nasupresa po si Wesley kasi grabe po yung tinira ni Van Poris Ayan Bishop D3 kakaiba. Tingnan nyo, nangaluntoy agad oras ni Wesley So dyan Naalala ko yan, ubos-ubos oras ni Wesley. Diba? So yan po ang nangyari. So naulit na naman. Naulit na naman. Ngayon, ito pong si Anish Giri, ang tinira niya, hindi nag-castling. Siya po ay nag-D3 lang. Na kung saan, kung gusto mo talagang magpilit, dito po sa Berlin defense, yan ang talagang tira. Huwag mong ibibigay yung E4. At ito pong larong ito, ay nalaro na din ni Wesley. Kanino po? Kay Pragnananda nung round number 5. Ayan Ang tinira po ni Wesley, nag-bishop to C5. Mainline po. At yung tirada nila, mainline po hanggang dito. Ayan nagawa natin to ng video Ayan Okay, bumalik, umatras, nag-C6. And then, tumira po ng knight A3, nag-D6 na kung saan tinirahan siya dito ng nobility. Ayun Bagong tira po yan. First time nagamit na medyo napaisip na matagal si Wesley at tumira ng H6 lang din. At kung titingnan nyo po yung laban, naging agresibo si Wesley pero nangangalunto yung kanyang oras at yan po ay nauwi sa tabla. Nagawan po natin ng video yan, panoorin nyo nila po. Ngayon, balik tayo dito kay Anish Giri. Okay? Binakita ko lang po yung mga pagkakaiba ng mga tira nila. Ngayon, dito po, nag-D3, baka sakali kung mag-Bishop C5 si Wesley, yung kadalasan ginagawa niya, mauwi na naman po sa home prep ng kalaban, umiwas si Wesley or siguro ang tamang gawin, naghanda si Wesley. Siya po ay tumira ng D6 na napakabilis. Hindi po masyadong ginagawa. Ang idea po ng D6, kasi ang mga tema po niyan talaga, kakainin na to, tapos libre na yung E5. Dahil etong E4, solid na, depensado na Kaya po, kailangan niya pong mag-D6. Ayan. Ngayon, ito pong si Anish Giri. Akala ko masusupresa. Hindi, ang bilis tumira, nag-castling agad. Na sinagot ni Wesley ng A6. Pagka A6, kinapture niya. And then kinapture, of course. And then, ang bilis tinira yung rook to E1. Para saan yung rook to E1? Pwede po kasi mag-D4 yan. Ayan, mabubuksan yung gitna. Na sinagot ni Wesley ng C5. Mabilis si Wesley. Sabi niya, preparado ako dito. Pero si Anish, ang bilis nag-C3. Talagang preparado din si Anish. And then dito, napaisip na si Wesley ng konti. Sabi niya, ang number 1 engine mo po dito, knight D7 Pero si Wesley, nag-isip po siya na konti Mas pinili niya yung bishop to E7. Pagka bishop to E7 niya, develop lang para mag-castling, nag-D4 na mabilis si Anish. At dito, ramdam mo talaga yung bilis ni Anish. Tingnan nyo, lamang na agad ng 4 na minuto na kung saan kinapture yan ni Wesley. Siyempre, binawi, and then kinapture ulit, and then binawi. At kung titingnan nyo po, ito po ay linya pa rin. So, ang kalungkutan lang for the side of Wesley, nagbago siya ng tira, pero si Anish Giri mas mabilis pa rin sa kanya. Ibig sabihin, alam na alam ito ni Anish. Anyway, bakit kaya alam na alam ito ni Anish? Nanupresa siya. Sa akin pong kutob, ganito ang nangyari. Ito pong larong kasing ito ay laging tinitira ni Esipenko. Ano ngayon kung tinitira yan ni Grandmaster Esipenko? At sa lahat ng laro ni Grandmaster Esipenko ang aking nakita, tinitira niya po Bishop D7. Ngayon, bakit alam ni Anish Giri yan? Kasi kakatapos lang po nung candidates, di ba?
And si Esipenko yung isang kalaban ni Anish Giri doon na kung saan malamang sa malamang pinaghandaan niya yung tira ni Esipenko na bishop to d7. Yun po ang aking kutob. Kasi tingnan nyo ang nangyari dito. Main lane po is bishop to d7. Pero tinirahan ito ni Wesley ng nobility. Nobility po ang kanyang tinira. Iniwas niya sa pinakalinyang bishop d7. Kasi ang bishop d7 po kasi, kailangan talaga yung tira na yan. Yan po yung number 1 engine move para po hindi maka knight c6. And at the same time, may bantay pa rin dito. Kaya number 1 engine move yan eh. And halos close to equal. Pero si Wesley, tingnan nyo yung ginawa. Sabi niya, masyado mong alam yan, Anish Giri. Etong sayo. Grabe oh. Hindi niya sinunod yung linya ni Andrei Esipenko. Tumira po siya ng bishop to b7. Dinipensahan ito, may hit doon. Ang problema niyan, yung kabayo makakatalon dito. At hindi lang yun. Pag tumalon yung knight sa f5 na ginawa na nga ni Anish Giri, clearly better daw po ang white. Pero bakit tinira yun ni Wesley? Abay, tingnan nyo naman yung oras ni Anish Giri. Balik natin From knight to d4 to f5, nag-spend po siya ng halos 9 na minuto. Kaya talagang alam mo, kahit papano, hindi niya na alam ito. Si Wesley naman nag-castling. Ayun. So pareho na silang mangangapa ngayon. Yes, engine is saying clearly better ito sa white. Pero alam niyo po, engine yan eh. Ngayon, pag tao naglalaro, hindi perpekto, nagkakamali. At eto na nga nangyari. Tumira po ng bishop g5, number 1 engine move. Pero nag-iisip na si Anish, si Wesley, nag-rook lang po sa may e8. Nag-isip na din po ng konti, nag-queen to d4, and then nag-queen to d7. Aba, sa labanan pong ito, nararamdaman ko pareho ng nangangapa. Tingnan nyo. Ang baba ng oras nila pareho. Yung queen to d4, 17 minutes pinag-isipan. Yung queen to d7, 17 minutes din pinag-isipan. Lahat po na tinitira ni Anish ay engine move. Si Wesley din naman. Anyway, nag-knight takes capture. Siyempre, bishop yun. Nag-develop knight to d2 na sinagot ng h6 at napilitan po yan mapalit. At sa endgame po na ito, lamang po ang puti. Kasi barag-barag yung pawn structure. Ayun no, hindi maganda yon. Pero bakit ginawa ni Wesley yan? Again, tingnan nyo po yung oras ni Anish. Medyo 45 na lang. Wesley lumamang na talaga ng malaki sa oras. Ayan po, ang kalamangan niya po may 20 minutes na, 23 minutes ba halos. Anyway, pagka-capture ng pawn, nag-rook, pinipressure yung pawn sa may c7, dinipensahan ng tore, and then nag-f3 para solid na. Pero alam nyo ba, sabi po ng engine evaluation, lamang ng konti. Ito pong si Anish. Pero may mga plano si Wesley dyan. Pwede po siya mag-F5 later on. Like ang ginawa po dito, ayan, nag-rook to B8, medyo mali. Pero okay lang. Kasi ang best move daw, bishop C8 dito. Pero ang rook to B8 ni Wesley is similar idea. Kasi ganito po nangyari. Nag-B3. Si Wesley nag-A5. Tumira po ng knight C5. And then tinulak, sinacrifice, no? Pagka-capture, ayun, nag-bishop C8 din. So, binuksan. Ito po threat niyan. Babawiin po yung pawn. Gaganon. Na sinagot ng knight jump agad. Ayan, no? Hindi ka makapunta doon kasi may ganito. Na tinirahan ng rook to A8. Tumalong pa rin sa C6. Tumakbo sa may E8. And then, nag-A5 to defend the pawn. So, sa ngayon, 1 pawn down si Wesley. Pangit pa yung pawn structure. Pero, alam nyo ba na ito po ay equal na halos according sa engine. Equal na halos. Kasi, yung pawn, double pawn naman. Yung weak pawn dito, mapapalit niya yan by playing F5. Yun po ang nangyayari. So, nag-king to G7 lang si Wesley. So, muna, tumira po yan ng rook. Yun, pagkatira ng rook, nawala yung Torres open file. Buksan natin yung e-file. Yun po ang nangyari na kung saan kinapture, binawi, and then nag-rook lang po sa may D2 na kung saan, abay, para saan yan? Pine-prevent po yung kanyang Tori doon. Pagka-rook to D2, nag-bishop D7. O, sige, gumalaw ka. Pag gumalaw ka, kain to.
na kung saan nag-A3 or H3 lang. Napakakunat naman nun. Anyway, walang oras si Anashiri. 12 minutes on the clock. Move 30. Tumira po ng bishop takes. Kinapture na ni West. Pagka takes, dumipensa. Siyempre, tinulak yung pawn para hindi makapture. Umangat yung tore. Halatadong plano. Rook to A5. Papabagsakin yung mga pawn na sinagot ng rook to C2 para pabagsakin yung C7. At yun na nga nangyari. Nagkapalit-palit po. Ayan o. Persado lahat yan eh. Oh. Ang ending, 1 pawn down si Wesley. Pero rook endgame. Ang engine evaluation, completely equal. Yun ang nangyari. So, pagka rook takes a6, umatras, ayan, nagkakatulak-tulakan. Lahat po yan, typical na eh. Yung ginagawa ni Wesley na pawn sacrifice to destroy the pawn structure, yan ang pinakamagandang approach talaga sa rook endgame. O, ayan po ang nangyari. O, gumanon, gumanyan, ganon, o, lumapit. Mga basic na yan eh. Kailangan mo i-activate yung king. Lumapit yung king doon sa h3 para kainin, pero hindi po dinipensan. Gumanito lang, oh. Alam yung mga plano niyan, pag kinapture mo, capture doon, hindi mo to makapture kasi may check doon. O, tapos pwedeng mapabagsak to later on, magkakawan po na. Pero tingin ko, tabla pa rin yun. Anyway, Wesley, so, wag kang magulo. Didepensa ako dyan. Pagka depensa, umangat yung tore. Binibigay na po yung pawn na kung saan kinapture ni Wesley. Wala nang oras si Anish eh. 7 minutes na lang, oh. Nadagdagan pa ng 30 minutes yan, ha? Kasi mag 43 na. Pero, it's not enough. Ayan, kinapture na kung saan chinek, tumakbo, and then dumikit dun sa may F3. Mas madali kasi pag ito bumagsak eh. Tapos rook pawn. Oh, ang ginawa po, gumanon. Oops, inatake. Pagka-atake, papabagsakin yung F3. Gumanito na lang si Anish. Tang, 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 tang. Napalit-palit yung pyesa. Ang laro, nauwi sa tabla. Alam niyo po ba, marami na naman ang magreklamo dahil tabla ito. Pero pag tiningnan mo yung accuracy nila, 97.7 accuracy. Ito po, ipakita ko po siguro. Ayan o. At ang matindi dito, very tricky po talaga siya sa high-level game. Sobrang importante ng opening preparation. So, pag nasopresa mo siya sa opening, ayos. Pag hindi, medyo minsan mahihirapan ka. Hindi naman automatic talo ka na, pero kakapain mo. At kinapalang po nila ito pareho, pero at taas sa accuracy. Kaya nakakabilib pag ganun. Ngayon guys, hindi po ako nakagawa ng mga videos ng mga nakaraang round. Wala tayong live kasi naglalaro po sa National Championship yung dalawa kong estudyante na pag nanalo sila, pareho silang pasok representing Thailand sa gaganapin po na Olympiad this coming September po ata yun. Anyway, balikan ko lang po yung mga larong hindi ko na-analyze ni Wesley kasi nung round number 6 nakalaban niya po ito pong si Grandmaster Maxim Bakshev-Lagrev. Mabilis ko lang i-analyze, no? Grabe ginawa ni Wesiso dito. Nag-import po siya Sicilian. Itong si MBL na kung saan dyan na po yan nabuhay. Dyan na po nakapagpatayo ng bahay. Paborito niya talaga yung Najdorf. Knight F3, D6, and then Bishop to B5 ang tinira ni Wesley. So, Sicilian Canal. Parang Rosolimo. Anyway, nag-Knight to D7 na tinirahan ng D4 capture. Queen takes lang. Pwede na Queen takes kasi wala nang Knight to C6. At ang sinagot po dyan, nag-A6 na umatras lang sa may E2, nag-Knight to F6, nag-castling lang, nag-E5 na umatras lang sa may E3. Medyo weird yung takbuhan ng mga piyesa ni Wesley pero okay lang. Yan po ay linya pa rin. At ito po ay panupresa niya kay MBL. So, nag-Knight to C5, tumira po ng Knight to C3, develop. So, ganito po magiging tema nito. Weakness po yung D6. Diyan po maglalaro yan throughout the game. So, lahat po ito ay linya pa rin. Bishop to E7. And then, dito po, Wesley So, abay, naglabas na naman po ng nobility. Ang common kasi dito, Rook D1 eh. Yan tema eh. Pe-pressure mo to. Pero tingnan nyo pa ginawa ni Wesley. Simple H3. Na kung saan nag-isip si Wesley ng matagal. At yan po ay nobility. Abay, hindi ko po sure kung home prep to. Pero tagal nag-isip. Baka nangapa lang. Anyway, pagkatira niyan, ayan, mabilis na po natin gagawin. Nagkasing si MBL, nag-isip din na matagal. Tapos, ayan, tulak lang ng pawn, preventing B5, develop, A5, ayan, nag-bishop doon, pumatake lang. Ayan po ang nangyari. Binigay po ni Wesley yung pawn, pero may bawi sa E5. At ipapakita ko lang po yung pinaka-crucial na pangyayari. Dito kasi nagkapalit-palit. Ayan, may nag-iisip po sila dito. Okay, nagkapalit-palit ito eh. At dito, abay, sabi ko, mukhang may chance ata si Wesley
At ang ginawa ni Wesley So dito, umatras eh. Yan, number 1 engine move yan. Nag-night doon, with C3. Sunod-sunod, puro number 1 pinawalan ni Wesley. O B4, number 1 pa rin. Nag-C5, at dito, Wesley So, no? Ang ginawa niya po, akala ko talaga kakainin ni Wesley. Ginawa niya po yung third best move. Pero okay pa rin, kaso, mas maganda daw yung pawn takes eh. Pawn takes knight C5 tapos rook B1 tapos ganito. Medyo slightly better daw eh. Ang ginawa ni Wesley, nag B5. Na kung saan gusto niya magka-pass pawn, kinapture takes at eto yung pass pawn. No? Pero MBL, grabing dumipensa dito. Knight D4, umatras. Nag H3, nagtanggal ng backrock mate, sabay nagtulak na si Wesley, ano yung pass pawn. And then knight to E2 at ayan na, napalit-palit na po. Napalit na. Umatake sa pawn, kinapture, takes, at dito, Wesley So, 1 pawn up. Nag 1 pawn up siya, pero rook and queen endgame eh. Ayan nangyari, gumanon, pinalit, takes, at pinapalit yan, ayan, nagkapalit-palit yan eh, tinulak, ayan, inatake, at napilitan dito ipalit ni Wesley. Kasi di mo na ito madepensahan eh, ang pangit lumabas yung king, no? Kaya napalit. So, 1 pawn up ito, pero ang rook endgame po kasi, kahit 1 pawn up ka, basta naka-rook behind yung tore na ganyan, tabla yan. Ayan nangyari. Yan nangyari. Bilisan na lang natin. Ito kasi tabla eh. Alis na din ako kaya bibilisan ko na. Kasi pupunta pa po ako sa torneo. Capture, check. Ayan o. Nagpilit pa si West of course. Ayan o. Talagang magpipilit yan. Pero ito kasi, book through po ito. Dito lang yung king mo. Ito hindi makagalaw. Explain natin kung bakit ito book through. Ayan, hindi nagagalaw yan dyan. Hindi nagagalaw yan. Tabla yan. Kahit huwag kayong magtaka ba't hindi na lang puntahan to para kahit bumagsak po yan, ang tema po talaga ng king na yan is hindi gagalaw. Tatagal lang. Ayan o. Inuututo lang ni Wesley para magkamali. Pero, ayan o. Kailangan niya kasi makapunta dito para makanito without moving. Kaso, alam ni MBL yung ginagawa niya eh. Nauwi sa tabla. Ngayon, sige. Tingnan natin. I-try natin ipanalo, no? Check. But dito. Capture. Dito. Bakit to tabla? Kasi pagka ganyan, ang ititiran, check lang po ng check yan. Check lang siya ng check hanggat pwede kang ma-check sa mukha. Hindi ka ubusan ng check. Ayan, no? Tabla pag ganun. Ngayon, ang tanong, coach, lapitan niya kasi tore. Pero pupunta nga lang dito eh. Ayan, no? Pupunta lang dyan. Ngayon, pag pupunta ka dito, ayun, gaganon lang. Hindi mo yan mahahabol. At hindi mo mapapaalis yan dyan. Ngayon, eto, hindi kakainin yan. Kasi pag kinapture yan, may talo pong ganun. Tore lang ang gagalaw. Yung king mo, walang matataguan. Walang matataguan. And every time na dumikit ka dito, gagalaw yung tore, hindi makagalaw eh. And every time didikit yung king dito, checkin. Ganun lang po mangyayari. At yan po ay mauwi sa tabla. Kaya tinabla. Anyway, ano pong standing? Ito pong standing after round number 7. Leading po si Fabiano Caruana with 4.5 together with Vincent Keimer and Van Poris. Ngayon, si Wesley 3.5 puro tabla yan, 7 laban. Si Anish 4. Ang kagandahan dito, next round, kalaban niya po si Ali Reza na kung saan nag-withdraw na. So plus 1 siya dyan. Magiging 4.5 yan. Ganun na mangyayari. No? Wala. Nag-withdraw ng tuluyan si Ali Reza. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Siyempre, supportahan nyo po yung ating Biaron Chess Coach app na naka-out na po sa Play Store. I-download nyo lang po. Search nyo lang po Biaron Chess Coach app. Lalabas na po yun. Marami na po tayong users. Halos 4,000 na. Hindi. Lagpas 4,000 na pala. Anyway, abangan nyo po yung ating app na lumabas sa Apple Store, iOS. Tinitira pa rin namin yung mga kailangan gawin. And hopefully, lumabas na this month. Muli, ito po yung Coach Pini Master Daniel Gauso. Maraming salamat sa inyong support. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po, mga kabiyahe. Thank you ulit. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.